Sa parehong sandali, pinaandar ng sistema ang postmortem. Tinukoy ang sanhi ng kamatayan at itinulak ang isang survival solution. Pagkatapos ay dumating ang premyo, isang patak ng Ancient Wounded Dragon Blood. Tinitigan ni Zhongcheng ang kumikinang na patak, ang utak ay puno ng mga question marks, nagtataka kung ito ay isang uri ng one-time item. Pagkatapos ay dumating ang Dagandong. Sa labas, ang boses ng isang dragon ay bumagabag sa hangin. Lumingon ang grupo ni Xiang Ba nang may pagkalito, naghahanap para sa pinagmulan, hindi sigurado kung ano ang umungol. Sunod, damyugo ang kalangitan. Duguan pulang mga ulap ang tumakip sa kalangitan, sinalitan ng crimson lightning na bumaba na parang parusa. Sumiklab ang pagkagulo habang nagsimulang magtaka ang lahat kung ang kanilang masamang karma ay sa wakas ay naipon na ng masyadong mataas at kung na-trigger ba nila ang divine wrath. Sinubukan ng isang tao na ipagsawalang bahala ito, nagbiro na walang nagpagalit sa langit at lupa ng mas lubusan kaysa sa kanila kamakailan. Pagkatapos ay, dumating ito, isang pamilyar na boses sa likod ni Zhong Ba ang nagtanong sa kanya kung kumusta siya, droopy-faced moth. Ang boses na iyon ay kay Zhongcheng, buhay, buo, nakatayo sa likuran nila. Lumingon si Xiang Ba sa takot, biglang sinabi na hindi pa rin namatay si Zhongcheng. Inulit ni Qiwan Shan ang pagdududa, biglang sinabi na patay na siya kanina. Lumingon si Xiang Ba sa kanya at hiniling na huwag nila siyang hayaang umalis muli, iniutos na i-activate nila ang malaking formation at mabilisan. Nagmadali si Qiwan Shung na sumunod. Nag-crack ang formation bago pa man ito na-activate. Ang mga piraso ay gumuho, nagkalat sa paligid niya. Tinitigan niya ang sirang setup sa kanyang kamay, nakabuka ang bibig, masyadong natigilan upang makabuo ng anumang magkakaugnay. Ang lahat ay hindi rin mas mahusay. Nagliparan ang mga sigaw ng mapagtanto nila na hindi nila magagamit ang kanilang cultivation. Habang abala sila sa pagpapanik, si Chongqing ay nakapagpatawag na ng isang malaking dragon na nakabalot sa isang duguan na aura. Takot ang Damaloy sa karamihan. Ang parehong mga tao na sumugod sa kanya kanina ay ngayon ay nagpapatira pa. Ang ilan ay sumumpo ng katapatan, nangangako na ang White Floating Hall ay papanig sa Flying Immortal Sect. May isang lalaki pa nga ang nagtulak sa kanyang anak na babae sa harap na parang isang human shield. Sumisigaw na siya ang pinuno ng Nine Cloud Sky Palace, na ang kanyang anak na babae ay 28 at dalaga pa, at nagmamakaawa para sa awa habang inaalok siya bilang isang concubine. Napatawa si Zhongcheng. Itinuro niya ang matanda at sinabi sa kanila na maghintay. Hayaan siyang mabuhay. Pagkatapos noon, ibinuko ng Blood Dragon ang bibig nito at dumura ng pulang apoy patungo sa nakaluhod na karamihan. Sinundan ito ng mga kirot ng paghihirap. Sa maikling panahon, ang mga nagmamakaawa kanina ay naging sunog na katawan, nakakalat sa lahat ng dako, walang natirang humihinga. Ang lahat ng ito ay nagdulot kay Zhongcheng ng masamang mood, nakabaluktot ang mukha, at sa isang pagkakataon ay wala siyang masabi. Sinabi ni Zhongcheng na, "Damn it," na walang utak, pagkatapos ay nagbigay ng pambabatikos tungkol sa kung hindi ba niya nilinaw na iwanan ang matanda para sa kanya. Ang Blood Dragon ay hindi man lang sumulyap. Nag-focus ito sa paggawa ng isang patak ng Vivid Essence Blood. Nang matapos, ipinasa nito ang mga patak na iyon kay Zhongcheng nang walang salita. Pagkatapos ay lumutang paatras sa mga ulap at naglaho sa paningin. Lumiwanag ang kalangitan sa asul na parang walang nangyari. Tinitigan ni Zhongcheng ang bumababang dugo, sinasalo ito sa isang kamay. Ang kanyang tono ay nagbago, tinatanong kung ito ay nabibilang-bilang Wounded Dragon Essence Blood at kung ano ang dapat nitong gawin. Huminto sandali bago pumasok ang sistema, nag-uulat na sinasagot nito ang tanong ng host. Ang Wounded Dragon Essence Blood ay nagtataglay ng pinaghalong Bloodline Essence, Innate Talent, at ang kalooban ng Ancient Wounded Dragon. Paraan ng paggamit, fusion. Kapag na-fuse, binibigyan nito ang gumagamit ng isang piraso ng Dragon's Bloodline at Talent kasama ng isang rank boost. Mas maraming Essence Blood ay nangangahulugan ng mas malakas na Bloodline at mas mahusay na talent. Halaga 78 bilyon. Sa sandaling nakuha niya ang bilang na iyon, nanlaki ang mata ni Zhongcheng,
biglang sinabi na, "Damn it, 1100 at ang bagay na ito ay talagang umabot sa 78 bilyon. Ang sistema, na nasa autopilot pa rin, ay nagpaalala sa kanya na 500 puntos ang ibinawas. Kasalukuyang balanse 166,926. Ngunit wala siyang pakialam sa mga puntos, lumiwanag ang mata habang sumisigaw na gusto niyang magpalit, ipagpalit ito para sa mga puntos ngayon din. Sayang, nagbalik ang sistema ng isang karaniwang abiso na ang target na item ay tinatakan bilang isang system reward at hindi para sa palitan. Walang pagpipilian si Zhongcheng kundi umatras, nagngangalit habang hinahawakan ng essence blood ng mas mahigpit at bumubulong na, "Damn it." Kahit ang dog system ay marunong magbawas ng mga numero at tila ang fusion lang ang kanyang opsyon. Habang hawak pa rin niya ito, ang essence blood ay nagbigay ng brutal na puwersa. Si Zhongqing, nahuli ng walang paghahanda, ay hindi naghanda ng sapat, at tinamaan ng husto ng pagsabog, sumisigaw sa sakit. Isang biglaang pagsabog ang sumunod. Makapal na usok ang sumabog palabas at nilamon siya ng lubusan. At pagkatapos, sa isang pagbabago na nakahuli rin sa kanya ng walang paghahanda, si Zhongcheng ay na-eliminate. Tumayo siya roon na natigilan sa isang sandali, bumubulong ng pagkatapos ay sumiklab muli, humihingi ng sagot kung ano iyon at bakit siya sumabog muli. Pumasok ang sistema sa update, naglilista ng sanhi ng kamatayan bilang fusion with Wounded Dragon Essence Blood, na humantong sa spiritual energy overload at body detonation. Walang pumatay na nakarehistro, gumagawa ng survival plan. Mangyaring maghintay. Pagkatapos ng isang sandali, nag-respawn si Jung. Sa sandaling muli siyang lumitaw, nagngalit siya, nagpaputok na ang kalaban ay dapat na naglalaro sa kanya sa puntong ito. Nagbigay siya ng isa pang reklamo sa sistema, humihingi ng mga sagot kung bakit siya one-shotted ng ganoon at kung saan nagpunta ang kanyang survival plan at Wounded Dragon Essence Blood. Damn it! Tumugon ang sistema ng kalmado na sinasagot nito ang tanong ng host, nag-uulat na ang Wounded Dragon Essence Blood ay nag-fuse ng matagumpay sa sandaling sumabog ang kanyang katawan. Walang karagdagang plano na kinakailangan. Isa pang 500 puntos ang ibinawas. Kasalukuyang balanse 166,426. Agad na binuksan ni Zhongcheng ang kanyang panel. Isang sulyap at ngumisi siya. Oo, kahit ang kanyang cultivation level ay tumalon ng isang antas. Ipinakita ng sistema ang updated stats. Lahi, tao, pangangatawan, heavenly wilderness, indestructible bloodline, wounded dragon bloodline, level 1, kaharian, heavenly mandate. Second stage, banal na kakayahan, body carrying radiant glory, likas na talento, wounded dragon bloodline power, beginner level, cloud riding, wind striding, beginner level, strength increase per level. Ang natitira ay nagtapos sa mga ellipses. Nag-click si Zhongcheng para sa buong listahan. Talent ng bloodline, wounded dragon power, beginner level, suppressed enemy cultivation, cloud riding, wind striding, beginner level. Ang bawat antas ay nagdadagdag ng 10,000 metro ng taas at isang 10% strength boost. Cap sa 100%. Pangkalahatang pagsusuri, shameless and unscrupulous person. Bamulong siya na ang pag-abot sa 100,000 metro ay nangangahulugan ng pagdedouble nito sa lakas. Isang mabilis na pagkalkula sa huli, nabanggit niya na iyon ay aabot na sa sky territory. Pagkatapos ay ibinaba niya ito ng lubusan, bumantong hininga habang ang kanyang atensyon ay lumipat sa tumpok ng mga bangkay sa harap niya. Nagreklamo siya na ito ay magiging isang buong produksyon pa rin at kung alam lang niya, hinayla sana niya sina Jinglenghan at ang iba pa dito upang tumulong sa paglilinis. Pagkatapos ng maraming pagpatay na iyon, hindi nilaktawan ni Zhongcheng ang loot time. Kumislap ang kanyang mga mata habang tinatala ng sistema ang mga nakaw na bagay. Tumanggo siya ng may ngiti, nagbigay komento na ang 8 Clouds Palace na ito ay talagang may kayamanan. 3 8th grade spiritual items mula lamang sa mga tira-tira. Ang Crown Prince na iyon ay hindi rin mahirap, nagdadala ng 3 8th grade items sa kanyang sarili.
Kasama sa bulwagan ang isang Flowing Cloud Sword, isang 8-Wind Sword, isang 4 Thunder Sword, isang Golden Millennium, at ilang iba pang piling bagay. Nakikita ang listahan na lumalaki, sumigaw si Zhongcheng ng utos para sa palitan. Ang sistema na tumatanggap ng utos ay nag-convert ng isang 4th grade Spirit Vein para sa 200,000 puntos. Matagumpay ang palitan. Bagong balanse 366,426. Nakatingin sa tumpok ng mga puntos, si Zhongcheng ay halos kumikinang. Inaanunsyo na ito ay sa wakas ay sapat na upang i-upgrade ang sistema. I-upgrade ito, dahil natugunan ng mga kondisyon, hindi nagpatumpik-tampak ang sistema. Sinimulan nito ang upgrade sequence kaagad. System Level 5, Experience Cap 500, kasalukuyang puntos 166,426. Kasalukuyang mga kasanayan Resurrection Free by 1 day. Random Survival Plan. Point consumption to rate is target by 1 major realm. Cooldown 1 month. Maaaring gumamit ang host ng mga puntos upang magbago sa anumang target na eksena. Cooldown 3 days. Tandaan ang transformation kasama ang bawat katangian maliban sa lakas. Susunod na antas ng kasanayan maaaring gumastos ang host ng mga puntos upang pagandahin ang likas na kalidad ng mga target. Cooldown 1 day. Tandaan ang mas mataas na kalidad ay nagkakahalaga ng mas maraming puntos. Binasa ni Zhongcheng ang preview para sa susunod na antas ng may kaunting pagtataka, na nabanggit na ang direktang pag-upgrade sa innate talent ay binibilang bilang isang contract level boost at sa totoo lang ay medyo nakakapresko. Pagkatapos ay nagbigay ang sistema ng isa pang huling alerto, na nabanggit ang isang limited time bonus, 10 draws para lamang sa 79,980 puntos. Gusto ba niyang mag-draw? Walang nakitang dahilan si Zhang X upang tanggihan, kaya't tinapik niya ang 10 draw button, ngumiti pagkatapos, at pinuri ang tampok bilang maalalahanin. Kapag pinindot, agad na inilabas ng sistema ang karaniwang alerto nito. Isang malutong na ding na nag-aanunsyo ng matagumpay na pagbawas ng puntos, na ngayon ay nag-iwan sa kanya ng 66,428. Gaya ng inaasahan, ang mga meteorites ay dumating ng walang pagkaantala. Ang unang resulta ay naging isang kayamanan, ang Loveching Sword, na nirerango bilang isang 9th grade spirit weapon at epektibo laban sa sinuman sa ibaba ng entering Sainthood Realm sa pamamagitan ng pagbaliwala sa kanilang depensa. Kasunod nito, nakuha niya ang Heavenly Immortal Fate, na nagtataglay ng Rare Immortal Dao Repository Fate, isang premyo na may kakayahang i-upgrade ang Martial Dao Imprint sa Immortal Tier. Sunod ay dumating ang isang Refining Technique Level 3, isang consumable na inilarawan bilang nagbibigay ng Master Level Refining para sa isang araw na ipinarray sa isang 1-day cooldown. Pagkatapos ay lumitaw ang isang Missing Page of the All Mechanism Map, isang Primordial Class Treasure na may sariling inner world at temporal rules. Isang araw sa labas ay katumbas ng 1 taon sa loob ng pahina, at kapag pinagsama sa iba, ang kanilang kolektibong function ay nakakita ng malaking pag-upgrade. Kasabay ng mga rarities na ito ay dumating ang isang assortment of pills. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhongcheng, kumuha ng ilan, at kinain agad ang mga ito, iniisip na ang anumang nakakain ay maaaring masubak kaagad. Kinagat niya ang Heavenly Origin 9 Saints Treasure Pill habang hinahawakan ang Supreme Essence Soul Nurturing Pill sa isang kamay. Pagkatapos lamang lunukan ito, isang pagsabog ng matinding spiritual energy ang sumalpok sa kanyang katawan. Sumigaw siya ng tuwang-tuwa sa ilalim ng pagmamadali, ngunit mabilis na nawala ang kaguluhan na iyon, at nauwi siya sa pagkuskus ng kanyang ilong ng may pagkunot-noo. Hindi umanga na ang pag-abante sa Heavenly Mandate 4th Stage ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon ng 2 realms, na tinawag ang tableta na mid sa pinakamahusay. Pinoproseso pa rin ang mga resulta, inabot ni Zhongcheng upang kumuha ng isang espada at tinitigan ito, hindi sigurado. Ang bagay ay mukhang marangya, walang duda tungkol doon, ngunit nag-alinlangan siya. Nag-aalala na baka siya ay sumobra sa lakas at hindi na matrigger muli ang kanyang resurrection feature.
Pagkatapos ng isang sandali, bumuo siya ng isang backup plan. Isang ngisi ang humila sa kanyang mukha habang nag-iisip siya tungkol sa pagpapakita lamang ng espada pabalik sa sekta at laging maginhawang iniiwan ito kapag aalis, na tinatawag ang galaw na pure genius. Sa kanyang bagong scheme sa isip, si Zhongcheng ay nag-warp ng diretsyo pabalik sa kanyang sekta. Sa sandaling lumapag siya, nagmadali sina Linghan at Xiao sa kanya, biglang sinabi na ang sect master ay sa wakas ay bumalik na at sila ay natataranta. Nang lumabas ang mga salitang iyon, pareho silang tumakbo para sa isang yakap. Si Little Tiger ay nakatayo ng natigilan, nakabuka ang bibig sa kanya, sa loob ay nalulula sa katotohanan na ang taong ito ay nakaupo sa Heavenly Mandate First Stage bago umalis. At ngayon, pagkatapos lamang ng 2 araw, ay kahit papaano ay tumalon sa 4th Stage. Hindi ito makabuo ng kaisipan tungkol dito. Tumingin si Zhongcheng sa 2 babae, pagkatapos ay nagbanggit ng katotohanan na dahil nakarating sila sa Spirit Embryo Realm bago, at hindi pa niya sila ginagantimpalaan, ngayon ang araw upang ayusin iyon. Kinuha niya ang 2 espada mula sa kanyang stash sa 8 Clouds Palace at ibinigay ang mga ito. Natanggap ni Linghan ang Flowing Cloud Sword habang si Xiaoxua ay binigyan ng 8 Wind Sword. Sa sandaling tiningnan nila kung ano ang hawak nila, pareho silang natigilan at napatitig ng hindi makapaniwala, biglang sinabi na ang sect master ay casual na binigyan sila ng 8th grade spirit swords. Ang solong remark na iyon ay nagpasigla sa buong Flying Immortal sect. Ang bawat disipulo sa malapit ay nag-ingay sa pagkabigla, bumubulong na ang 8th grade spirit swords ay hindi pa naririnig, marahil isang bagay na kahit ang 8 Clouds Palace ay bihirang ibigay. Nagsimulang maghinala ang mga tao kung ang mga espada na iyon ay regalo sa kanilang sect master at paano sa mundo nagtapos ang 2 sa kanila dito. Hindi inaksaya ni Zhongcheng ang pagkakataon. Inihagis niya ang kanyang kamay ng may ganda at idineklara na ang katigasan ay walang lugar dito. Na ang pagbibigay gantimpala sa cultivation progress ay isang Flying Immortal sect staple. Ang salita ay tumama at ang mga disipulo ay sumigaw sa pagbubunyi, na hype at puno ng determinasyon na magsanay na parang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Samantala, sa Chanhuang Imperial Court, ang balita ng pagkawasak ng 8 Clouds Palace ay sa wakas ay dumating. Ang buong palasyo ay nahulog sa isang estado ng tsismisan. Ang mga utusan at palace maids sa labas ay malayang ipinagpalit ang impormasyon, ipinapasa ang kumpirmasyon na ang buong palasyo ay nasira. Ang iba ay nagdagdag, binabanggit na kahit si Crown Prince Hangba at ang mga envoy mula sa iba't ibang sekta na dumating para sa pagdiriwang ay patay na lahat. Ang ingay ay hindi lamang sa mga kawani. Sa loob ng korte, sumiklab ang mga talakayan sa pagdududa. Binigyang diin ng mga ministro na walang isang tao ang maaaring sanhi nito, na nagtatalo na ito ay dapat nagawa ng isang nakatagong puwersa. Ang ilan ay humimok ng pag-iingat, na nabanggit kung gaano kaluwag ang mga bagay kamakailan at pinipilit ang pangangailangan na manatiling matalas. Si Emperor Xianggao ay nakaupo sa gitna ng lahat. Masyadong galit upang pigilan ito. Nawalan ng kanyang anak, ngumangalngal siya at sumigaw para sa isang tao na sabihin sa kanya kung sino ang gumawa nito. Sinisumpa na balatan niya sila ng buhay. Pagkatapos, si Prime Minister Yongji ay lumapit at nagpahayag na maraming image recordings ang nagkumpirma ng isang treasure battle na sumiklab sa panahon ng kaganapan. Si General Luan, na nakatayo sa malapit, ay nagbigay komento na ilang recordings ay naging madilim ng sabay-sabay. Ang kanilang teorya ay tinrigger ni Qi Yuansheng ang grand formation ng palasyo at pinawi ang lahat ng naruroon. Sa sandaling sinabi niya ito, mabilis na pumasok si Yongja, na nagpapaalala na namatay din si Qiwanshang. Agad na sumagot si Luan, agad na nagtulak kung sino pa ang maaaring gumawa nito. Habang nagsimulang mag-away ang dalawa, isa sa mga Imperial Guard commanders, si Shou Jun, ay gumalaw upang pigilan sila, hinimok ang parehong lalaki na tumigil. Mula sa kanyang pananaw, si Zhongcheng ang mukhang pinakamalamang na sospek. Ang pangalan ay humila sa atensyon ng emperador, at bumulong siya nito sa ilalim ng kanyang hininga. Nagtataka,
Sinamantala ni Shoujun ang pagkakataon na ipaliwanag na si Zhongcheng ay ang pinuno ng isang maliit na sekta na tinatawag na Flying Immortal Sect, na kahit papaano ay nadapa sa hindi kapani-paniwalang kapalaran, lumakas ng mabilis, at natalo na ang maraming sekta. Tumango ang emperador, malinaw na may naalala, at kinumpirma na narinig niya iyon. Pagkatapos ng isang paghinto upang kolektahin ang kanyang mga iniisip, matalas niyang tinawag si Lu Ran. Agad na tumayo si Lu Ran, tumugon na siya ay handa. Inilabas ng emperador ang kanyang utos ng walang pag-aatubili, iniutos kay Luan na pumunta sa Xinlan Prefecture, idineklara na may kinalaman man o wala ang Flying Immortal Sect sa pagkawasak, hindi na ito nararapat na umiral. Ang utos ay final, walang naglakas loob na sumuwi dito. Yumuko si Luan at kinumpirma ang kanyang misyon ng walang tanong. Sa sandaling tila na ayos ang bagay, isang biglaang sigaw ang tumagos sa bulwagan, humihingi ng isang pagkaantala. Si Xiang Gao ay bahagyang nanigas sa pagkaantala at nagbigay ng isang naguguluhang ungol. Mula sa isang kumpol ng mga nobles, isang pares ng graceful legs ang lumabas sa paningin. Siya si Ningti, princess ng Qianhuang Imperial Court. Lumapit siya sa emperador, nagpakita ng isang ngiti, at magalang na tinanong ang kanyang lolo sa tuhod na hayaan siyang hawakan ito ng kanyang sarili.